Niyan. Niyan. Anong nangyari sa'yo? Leltong, parang may nangyari kay Nyanyan. Titingnan lang ni Papa. Maglaro ka muna dito mag-isa. Babalik agad si Papa. Huwag, Letong, huwag. Palagi na lang ganyan ang sinasabi ni Papa. Pero hindi naman sa bumabalik. Leltong, may sakit sa puso si Nyanyan. Hindi pwedeng maantala. Sige na, makinig ka. Papa, Nyanyan. Tito Zia, masakit po ang pakiramdam ni Nian. Mamamatay na po ba si Nian? Hindi, Nyanyan. Nandito na si Tito. Huwag kang matakot. Papa, Kuya Shengyan, mahina na ang puso ni Niyan simula pa noong bata siya. Baka inatake na naman siya sa puso. Huwag kang mag-alala. Pupunta tayo sa ospital ngayon. Papa, huwag mo akong iwan mag-isa, Letong. Papa, Kuya Shengyan, si Niyan lang ang nag-iisa kong anak. Kung may mangyari sa kanya, Hindi ko rin kakayanin. Pumunta na tayo sa ospital ngayon. Tara. Papa, tulungan mo ako. Tulungan mo si Letong. Papa, tulungan mo ako. Papa, Mama. Hello, Letong. Kumusta ang laro mo? Masaya ka ba? Binilhan ka ni Mama ng chicken wings. Lulutuin ko mamaya para sa'yo. Okay ba? Mama, tulungan mo ako. Letong, anong nangyari sa'yo, Letong? Letong, huwag mo namang takutin si Mama. Leltong, Letong, anong nangyari sa'yo, Letong? Huwag mo namang takutin si Mama. Letong! Sagutin mo ang telepono. Sagutin mo! Kuya Shengyan, salamat sa'yo. Naidala mo agad si Niyan sa ospital. Kung hindi ko maiisip kung anong mangyayari. Si Niyan lang ang meron ako, nag-iisang anak na babae. Hindi ko siya pwedeng mawala. Ang relasyon natin. Hindi na kailangan pang sabihin yan. Huwag kang mag-alala. Nandito ako at ang mga kasama natin. Hindi mapapahamak si Nyanyan. Kuya Shengyan, salamat. Ikaw, dito ka na lang magbantay kay Nyanyan. Pupuntahan ko si Leltong. Kuya Shengyan, ikaw. pwede ka bang manatili at samahan kami? Hindi pa nagigising si Niyan. Hindi ko talaga siya maiwan. Tungkol naman kay Letong, tatawagan ko si tita para sabihin kay Ate Suwan. Sige na, di ba? Kung nahihirapan ka, huwag na lang. Tutal, sa loob ng maraming taon, walang tatay si Niyan, nalampasan naman namin. Bakit ka umiiyak? Sige, pumapayag na ako. Leltong, maintindihan mo si Papa. Di ba? Kung hindi mo maintindihan, ay okay lang. Hahanap si Papa ng paraan para mapatawad mo ako. Nanay, alam niyo ba kung saan dinala ni Shengyan si Letong? Nanay, Sino ba ang kinakausap mo sa ganyang ugali, ha? Ma, asensya na po. Masyado lang po akong nagmamadali. Pero si Letong may nangyari talaga sa kanya. Pwede niyo po bang sabihin sa akin na saan sila? May nangyari. Ang laki-laki na niya, anong mangyayari sa kanya? Bukod pa rito, kasama niya si Shengyan. Sa araw-araw mo, kung may lakas ka lang mag-isip ng kung ano-ano, mas mabuti pang pag-isipan mo na lang kung paano ka magkakaanak ng lalaki para sa pamilya siya. Anong silbi ng isang walang kwentang babae? Wala. Ma, may nangyari talaga kay Letong. Tumawag siya sa akin kanina, humihingi ng tulong. Yemi, Slide para sagutin. Kian Jiao. Ano? Ang yan ko. Sige. Pupunta na ako agad. Ma, nakikiusap ako sa inyo. Nasa panganib talaga si Letong. Sabihin niyo na sa akin na saan sila?
Pwede ba? Umalis ka dyan. Nakakainis. Ma, nakikiusap ako sa'yo. Hindi ka ba titigil? Isang walang kwentang babae ganoon ba siya halaga? Ngayon, tuturuan kita ng leksyon sa ugali mong yan. Si Sheng Yan, dinala siya sa swimming pool. Kung kaya mo, hanapin mo siya sa bawat lugar. Hanapin mo. Letong! Letong! Letong, nasaan ka? Letong! Mama, tulungan mo ako. Letong! Mama! Letong, huwag kang matakot. Darating agad si Mama para iligtas ka. Letong, Letong, huwag kang matakot. Iligtas na kita, Letong. Nandito na si Mama. Letong, Letong, kumapit ka. Letong! Ayos lang, ayos lang. Anong ginagawa mo? Ayos lang, nandito si Mama. Bakit mo inaagaw ang anak ko? May kidnapper ba sa swimming pool na to? Nasaan ang manager? Tingnan natin kung paano ginagawa ng mga security guard dito ang trabaho nila. Umanhin po. Akala ko nalulunod siya. Ang anak mo ang nalunod. Ang apo ko, nagsasanay lang sumisid dito. Nandito kaming lahat. Paano siya malulunod? Hayaan mo na, tara na. Tara, umuwi na tayo. Letong, nasaan ka ba, Letong? Tingnan mo, totoo nga. May batang nalunod sa pool. May video pa nga. Nasaan? Nagmamakaawa ako sa'yo. Sabihin mo sa akin kung nasaan. Nasa kabilang kanto lang yan. Sa Haitian Indoor Swimming Pool. Letong! Letong! Letong, nandito na si Mama. Letong! Letong! Patawad. Nang makita namin siya, huli na ang lahat. Hindi. Hindi yan totoo. Letong, idilat mo ang mga mata mo, tingnan mo si Mama. Letong, nagmamakaawa si Mama sa'yo. Letong! Bilisan nyo, tawagan ng ambulansya. Letong! Letong! Mama, patawad. Patawad, Miss Sue. Ginawa na namin ang lahat. Masyadong matagal na lunod ang bata. Magpakatatag po kayo. Hindi. Bakit? Bakit mo ito ginagawa sa akin? Leto ang kasalanan ni Mommy. Kung mas maga kang nahanap ni Mommy, hindi ka sana. Matagal sa tubig. Nilalamig ka ba? Mabuti na lang at walang malalang nangyari kay Nyanyan. Kung hindi, sobra akong mag-alala. Mabuti na lang at walang malalang nangyari kay Nyanyan. Kung hindi, sobra akong mag-alala. Tita, alam kong pinakamamahal niyo si Nyanyan. Kaya pagdating ko sa ospital, tinawagan ko agad kayo. Siyempre naman. Kung pinakasalan ka lang sana ng anak kong si Sheng Yan noon, apo ko na sana si Nyanyan. Hindi ko akalain na si Suwan pa ang nakakuha ng magandang kapalaran. Naiinis ako pag naisip ko. Lola, huwag po kayong magalit. Pinakamamahal ninyan si Tito Sia. Gagawin ninyan ang lahat para maging tatay ko siya.
Talaga? Kung gayon, hihintayin ko ang magandang balita mula kay Nyanyan. Nanay, may letong na ako. Ano ang sinasabi mo? Siya siyang niya. Bakit ka nandito? Bakit mo iniwan si Letong nang mag-isa sa swimming pool? Xiaowan, anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa ko rito? Siya siyang niya. Alam mo ba ang ginawa mo? Kung gusto mo talagang maging mabuting asawa at ama sa iba, bakit hindi mo na lang siya pakasalan? Suwan, nagkakamali ka. Kanina, habang lumalanggoy si Nyanyan, inabutan siya ng atake sa puso. Dinala ko sila rito sa ospital. Kaya ano? Kaya iniwan mo si Letong nang mag-isa sa swimming pool? Alam mo bang 6 na taong gulang pa lang siya? Alam mo ba? Na nalunod siya ng buhay sa tubig? Alam mo bang 6 na taong gulang pa lang siya? Bakit ka sumisigaw? Alagang walang magulang, walang pinag-aralan. Hindi pinansin ni Xie Shengyan ang sarili niyang asawa at anak para lang maging tagapag-alagang iba. Si Lin Kenjiao naman, nagmamadaling akit-akitin ang may asawa. Yan ba ang pinag-aralan ninyo? Ikaw, at ikaw. Sobrang mahal mo si Nyanyan pero ang sarili mong apo hindi mo pinapansin? Kaya ano ngayon? Ano ba si Sheltong? Karapat dapat ba siyang ikumpala kay Nyanyan? Ma, anong pinagsasabi mo? Kahit paano man, anak ko pa rin si Letong. Suwan, siguradong natakot si Letong. Emergency kasi yun eh, wala talagang magagawa. Ganito na lang, mag-apology ako ng maayos kay Letong mamaya. Sej? Mag-apology ka? Hindi ka naman karapat-dapat. Suwan! Binigyan na kita ng espeto, tapos ganito. Kung hindi dahil sa anak ko, hindi ka magkakaroon ng magandang buhay ngayon. Si Sheltong, nagbabad lang naman siya sa tubig, di ba? Wala namang malaki yun. Ikaw! Ikaw, hinampas mo ako. Hinampas kita? Gusto ko sanang patayin kayong lahat. Ikaw, Sheng Yan. Nakita mo ba tong babaeng baliw na to? Pakinggan mo tong sinasabi niya. Ihiwalay mo na siya. Bilisan mo, ihiwalay mo na siya. Nanay, sobra na yung sinabi mo kanina. Ikaw, huwag mo nang banggitin ang tungkol sa diborsyo. Akala mo ba kung sino kang napakabuti? Si Letong, matagal ka nang kinukulit at sa wakas ay pumayag ka na ilabas siya para maglaro. Alam mo ba kung gaano siya kasaya? Pero ano ang nangyari? Sabihin mo sa akin ano ang nangyari? 8 Suwan. Ang nangyari ngayon, kasalanan ko lahat. Sobrang nag-alala lang ako kay Nyanyan. Siguro takot na takot si Litong, di ba? Ganito, may 200,000 sa card na ito. Ito ay maliit na regalo ko kay Litong. 200,000. Gusto mong bilhin ang Letong ko. Lin Kenjiao, hindi ka ba masyadong nagpapahalaga sa sarili mo? Ako. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Gusto ko lang alagaan si Letong. 8 Suwan. Ikaw. Paano mo naman ako naiisip ng ganyan? Ano pa ang sasabihin mo sa walang utang na loob na yan? Wala nang pag-asa yan. Emmy, mas mabuti pang ibigay ang pera na yan sa aso kaysa sa kanya. Kung ganoon, ano sila? Nagpapanggap na kaibigan pero gumagawa ng kasuklam-suklam na bagay. Mga taong tulad ninyo na walang hiya, hindi ba kayo natatakot na tamaan ng kidlat? Suwan, hindi ka pa ba tapos mag-eskandalo? Maraming beses ko nang ipinaliwanag sa'yo. Dati, hindi ka naman ganyan. Hindi ka ganyan ka-irrational. Ang pinagsisisihan ko sa buhay na ito, ang pinagsisisihan ko ay noong una pinilit kong pakasalan ka. Ngayon, hihiwalayan na kita. Xiaowan, masyado akong naging padalos-dalos kanina. Pero kailangan mong pag-isipan ng mabuti. Sa loob ng maraming taon, ako ang bumuhay sa'yo. Kung maghiwalay tayo, paano ka mabubuhay? Bakit ka tumatawa? Tinatawanan ko kayo dahil ipinagkamali ninyo ang perlas sa bato. Si Sheng yan. Sasabihin ko sa'yo. Ang pagpapakasal mo sa akin ay isang malaking swerte para sa'yo. Ang pagpapakasal mo sa akin ay isang malaking swerte para sa'yo. Emmy, Suwan, ang utak mo ay naipit sa pinto. Sa kalagayan mong yan, kung iwanan mo ang anak ko, hindi ka man lang makakakain. May mukha ka pa para magsalita ng ganyan? Emmy, kung may kakayahan ka, umalis ka na sa bahay ng anak ko. Umalis ka na para makapagbigay pwesto kay Kenjiao. Tita, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Ete Suwan, nahihirapan na po siya. Suwan, sasabihin ko ito sa'yo sa huling pagkakataon.
Malinis ang konsensya ko. Malinis ang konsensya ko? Siya siyang yan. Paano mo nagawang sabihin ang mga salitang yan? Happy birthday, Letong, little princess. Letong! Letong! Mommy. Gusto kong yakapin ang binti ni Papa para hindi siya umalis. Pero walang silbi si Letong. Sabi ni Papa, pupuntahan niya si Nian Nian. Mommy, hindi mahal ni Papa si Letong. Mommy, sumama ka sa akin. May regalo ako para sa iyo. Ano yan? Mommy, tingnan mo. Ito si Papa. Gayon, si Papa ay pwede nang yakapin si Letong. Mommy, halika. Gayon, may kayakap na rin si Mommy kay Papa. Salamat, Letong. Ito ang natanggap ni Mommy na pinakamagandang regalo. Mommy, huwag kang umiyak. Si Letong ay mabilis na lalaki para alagaan si Mommy. Siya siyang yan. Ang konsensya mo, kinain na ba ng aso? Ikaw, Masamang babae, huwag mong apihin si Mommy ko at si Tito Zia. Ikaw at si Tia Letong ay perhong masama. Kung hindi dahil sa inyo, si Tito Zia ay magiging papa ko lang. Ano ang sabi mo? Ulitin mo nga. Suwan, kahit galit ka, hindi mo dapat ibunton sa anak ko. Tama. Kung sakaling may mangyari kay Nian Nian, kaya mo bang bayaran? Ha? Ano ang sinabi niya? Hindi niyo ba narinig? Pambatang salita lang yan. Bata lang. Ano nang alam nila diyan? Ang batang salita lang? Hindi alam ang bata? Kung ganoon, itinuro yan umatanda. Suwan, walang ginawa si Qian Jiao. Kung may problema ka, sa akin ka lumapit. Hindi pa ba kita nabubugbog? Gusto mo pa talagang masaktan? Ana, ayos ka lang ba? Hindi ka pa stable ngayon. Kapag kumalma ka na, magsusori ako ng maayos kay Letong. Umalis na tayo. Ana, ayos ka lang ba? Suwan. Ako at si Nyan Yan ang pinakamahalaga kay Kuya Sheng Yan. Pinakamahalaga sa kanya. Anong ipaglalaban mo sa akin? Letong. Hindi ka naprotektahan ni Mama. Atawarin mo ako. Aking Letong. Pero Letong, huwag kang mag-alala. Hindi hahayaan ni Mama ang mga taong pumatay sa iyo. Tatay, nagkamali ako. Kung nakinig lang sana ako sa'yo noon, hindi ko sana nawala ang letong ko. Letong. Binilhan ka ni Mommy yung bagong damit. Maganda ba? Ang letong namin magiging pinakamagandang munting anghel. Huwag kang matakot. Alaging nandito si Mommy. Alagi kang sasamahan ni Mommy. Letong, kung may gusto ka, sabihin mo lang kay Mommy sa panaginip mo. Bibilhin lahat ni Mommy para sa'yo. Sige na? Suwan, malapit na ang oras. Huwag mong pahirapan ang paglisan ng bata. Letong, huwag kang magalit kay Mommy. Ayokong siksiyasyan yan ang dumihan ng daan mo. Babayaran ka ni Mommy sa susunod na buhay. Letong!
Huwag! Ang letong ko! Letong! Huwag! Ang letong ko! Letong! Tatay, wala na akong anak na babae. Hindi ko na makikita pa ang anak ko. Nyan Nyan, happy birthday. Tito Zia, para ba kay Nian ang birthday gift na yan? Nyan Nyan, ito ang birthday gift mo. Tungkol naman sa Barbie doll na yan. Regalo yan ni Tito para kay Letong. Pagkatapos ng birthday party mo, magsusorry si Tito kay Letong. Yamye. Eh, Anong nangyari sa harap? Miss, may prosesyon ng libing sa harap. ano? Ang malas naman. Ang mga papel na pera ay halos lumipad na sa kotse namin. Hindi nyo ba nakikita na dadaan kami? Umalis na kayo diyan. Pinag-agawan mo si Tito Zia sa akin. Tito Zia. Pinag-agawan mo si Tito Zia. Yamye. Mula pa noon kapag may kasal at libing, ang kasal ang nagbibigay daan. Gusto nyo kaming paalisin? Lumuhod muna kayo. Lumuhod kayo at magbigay pugay ng 3 beses. Lumuhod muna kayo sa akin. Magbigay pugay ng 3 beses. Ang hayop na ito. Ang sarili niyang anak, hindi pa lumalamig ang bangkay, pero masaya siyang nagdiriwang ng kaarawan ng iba. Suwan, ako na ang bahala sa kanila. Tatay. Ako mismo ang pupunta. Suwan, bakit ikaw? Anong nangyayari dito? Sino ang namatay? Siya siyang niyan. Ngayon mo lang ba naalala na ako ang lehitimo mong asawa, ang taong dapat mong pinapahalagahan? Suwan. Kaarawan ni Nyan Nyan ngayon, kaya sinamahan ko lang sila sa birthday party. Yan yan. Yan yan na naman. Siya siyang yan. Gusto ko talagang itanong sa iyo. Sino ba talaga ang tunay mong anak? 8 Suwan. Kakalabas lang ni Nyan Yan sa ospital nitong mga nakaang araw. Kaya pinayagan ko lang si Kuya Sheng Yan na samahan kami ng kaunti. Kung may sama ka ng loob, sa akin mo na lang ibuhos lahat. Kung gusto mo akong saktan o murahin, wala akong reklamo. Lin Kenjiao. Itigil mo na ang pagpapaka-inosente mo. Bulag man siksesyon yan, hindi ibig sabihin bulag din ako. Ang marumi mong intensyon, mas malinaw pa sa akin kaysa kanino man. Tama na, Suwan. Tungkol sa bagay na ito, humingi na ako ng tawad sa'yo. Ang regalo para kay Letong bilang paumanhin, nabili ko na rin. Ngayong gabi, ipapaliwanag ko ang lahat. Kailangan mo pa bang patuloy na ipilit ito? Bakit ko naman bibitawan? Ang yan niya nakalabas pa ng ospital ng walang galos at masayang nagdiriwang ang kaarawan. Pero ang letong ko? Siya siyang yan, tatanungin kita na saan ang letong ko? Letong, anong nangyari kay Letong? Siya siyang yan. Sisiguraduhin kong luluhod ka sa harap ng altar ni Letong para humingi ng tawad. Pero hindi ngayon. Sabihin mo, anong nangyari kay Letong? Anong nangyari? Kung ganoon, sasabihin ko sa'yo. Huwag kang umasa na makikita mo pa ang letong mo sa buong buhay mo. Baka si Sia Letong ay, Suwan, Kuya Sheng Yan, tara na kaya, umalis na tayo. Magsisimula na ang birthday party. Kian Yao. May nangyari sa pamilya ni Suwan, at walang mag-alaga kay Letong. Ang birthday party ni Nyan Nyan, hindi na ako pupunta. Kuya Sheng Yan, kung hindi ka pupunta, malulungkot si Nyan Yan. Alam mo, may sakit siya sa puso. Natatakot ako na kapag nag-alala siya,
Maospital na naman siya. Ayoko umalis si Tito Sia. Nangako si Tito Ria na sasamahan si Nian Nian sa birthday niya. Suwan, tingnan mo. Sa ganitong sitwasyon, wala na tayong magagawa. Pero naniniwala ako, kaya mo yan. Tulad ng dati, magagawa mo yan ng maayos. Di ba? Siya siyang yan. Ang hipokrito mo. Nandidiri ako sa'yo. Wala akong oras dito para panoorin ang drama ninyong mag-ama. Umalis kayo sa daan ko. Kung hindi ngayon, gagawin kong araw ng pagluluksa ang kaarawan ninyo. Ikaw. Hayaan mo na, Qianjiao. Masama lang ang loob ni Suwan ngayon. Ganito na lang, doon na lang tayo sa kabilang kanto. Umatras na lang tayo. Dapat lang napagbigyan ko si Etes Juan. Tutal, hindi naman namatayan ang pamilya ko. Sinaktan mo ako. Ano kung sinaktan kita? Hindi ba't sinabi mo kanina na kahit saktan o murahin ka, wala kang reklamo? Isang sampal pa lang yan? Hindi mo na kaya magkunwari? Kuya Sheng yan. Alam kong galit si Ate Suwan sa akin at kanya yan. Mula ngayon, hindi na kita guguluhin. Ayoko. Gusto ko si Tito Sia. Suwan, sobra ka na. Humungi ka ng tawad kay Qianjiao. Humunging tawad? Sa panaginip mo, siya siyang yan. Ibibigay ko sa inyo 5 minuto. Kung hindi pa kayo aalis, hindi ako magdadalawang isip na basagin ang sasakyan ninyo. Hindi ka na talaga nakikinig sa katwiran. Qianjiao, tara na. Kuya Sheng yan, huwag ka nang magalit. Ate Suwan, siguro ayaw niya lang talaga sa amin ni Nian yan. Hindi naman ganyan si Suwan dati. Hindi siya ganoon kakuripot. Nitong mga nakaraang araw, hindi ko alam kung bakit. Huwag mo na lang intindihin, ha? Xiaowan, Magpapadala na si tatay ng kao para ayusin sila. Tatay, hindi ba mag-host siya ng birthday party? Siyempre, ako mismo ang pupunta. Tita, Lola Jiang. Ay naku, ang aking munting yan, baby ko. Miss na miss ka na ni Lola. Hahaha. Miss din ni Nian Nian si Lola Jiang. Alagang isang munting prinsesa. Bakit ang tamis-tamis mo? Ahahaha. nasaan po yung regalo ko para kay Letong? Tito Ria, siguro kanina lang. Sobrang nagmamadali si Nian Nian bumaba ang sasakyan. Hindi sinasadyang nahulog ang manika sa tubig. Ayos lang. Nawala ang regalo. Bibigyan na lang siya ulit ng bago ni Tito Chia. Ang mahalaga ay ligtas si Nian Nian. Nawala na ang regalo, nawala na. Bakit pa bibili ng bago? Pinapabayaan ni Suwan ang walang kwentang babaeng yan. Pati ikaw, nakikisama sa kalokohan. Regalo, arapat dapat ba siya? Nanay, si Letong ay apo mo. Paano mo nasasabi yan sa kanya? Ahit apo ko pa siya, anong ngayon? Kung hindi dahil sa kanya, matagal na akong may apo sa tuhod. tita, huwag na nating pag-usapan ang mga malulungkot na bagay. Tara, tingnan natin ang birthday party ni Nian yan. Sige, tara. Ha, ito. Hindi ba birthday party ni Nian Nian ngayon? Bakit parang lamayan ang ayos? Baka naman may ginawa silang masama. Kaya sila ginagantihan. Qianjiao, anong nangyayari dito? Hindi ko rin alam. Ako, alam ko na. Si Suwan ang may gawa nito. Suwan, Kuya Sheng yan. Tingnan mo. Magkamukha ang mga kabaong. Suwan. Paano siya napunta rito? Nanay, habang papunta kami rito, nakasalubong namin si Suwan. May namatay sa pamilya niya at inililibing nila. Ano? Si Suwan. Dinala niya ang libing sa birthday party ni Nian Nian. Emmy, sabi ko na nga ba, hindi siya magandang tao. Sinasadya niyang isumpa ang Nian Nian natin. Qianjiao, huwag kang mag-alala. Pag nakita ko siya, talagang tuturuan ko siya ng leksyon. Nanay, Hindi ito ang oras para sabihin ang mga bagay na yan. Maghanap ka ng tao para alisin ang mga yan. May tao ba diyan?
Ibababa nyo na lahat ng gamit. Ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng, ang dalaga ng sa group, dumating. Ang dalaga ng Sugroup. Narinig ko, pagkatapos niyang magkakasal, ay nawala na siya. Nga, Hindi ko inakala na siya ay magpapakita ngayon. Qian Yiao, ang galing mong magtago. Ah, kilala mo pala ang dalaga ng pinakamayamang tao, pero hindi mo sinabi sa amin. Kuya Sheng yan, hindi ko po talaga kilala ang dalaga ng pamilya Su, at lalong hindi ko siya inimbita. Hindi ko alam kung bakit siya dumating sa birthday party ni Nyan Yan. Sheng Yan, narinig mo ba? Siya ang dalaga ng pinakamayamang tao. Ano naman kung hindi mo siya kilala? Wala namang masama doon. Nandito na siya. Bilisan mo, lapitan mo siya at makipagkaibigan. Pagkatapos nito, Yayaman ka na. Sige na, dali. Miss Su, kahit hindi ko alam kung paano nyo nalaman sa karawan ni Nyan Yan. Pero ang pagdalo ninyo rito, lubos akong nagpapasalamat. alam ko. Lahat kayo ay nagtataka kung bakit ako biglang lumitaw dito. Ang boses na yan. Amelia, Dahil gusto kong ituro ang isa sa inyo na siyang pumatay. At yan ay walang iba kundi si Xia. Xia Sheng. Xia Sheng yan. Miss Su. Kahit pa ikaw ang anak ng pinakamayamang tao, hindi mo pa rin pwedeng basta-basta lang kami pagbintangan. Tama. Kung hindi ka dumalo para sa karawan ng anak ko, lumabas ka na ngayon din. Huwag kayong magmadali. Hindi pa ako tapos magsalita. At ikaw, Lin Kenjiao, kasabot ka rin sa pagpatay. Miss Su, kung patuloy mo kaming sisiraan, huwag kang magtataka kung hindi kami magiging magalang. Siraan? Xia Sheng yan. May lakas ka bang loob na sabihin? Wala ka talagang ginawang masama? Suwan, Ha? Ikaw. Paano ka naging anak ng pamilya Su? Xia Sheng yan. Sinabi ko na sa'yo, ang pagpapakasal sa akin ay isang malaking bagay para sa'yo. Impossible. Alam ko na. Teka, Tama. Hindi pa nagpapakita si Miss Su. Sino ang nakakaalam kung totoo o pek? nga. Suwan, ilang taon na tayong kasal. Hindi ko ba alam kung sino ka? Tama. Ete Suwan, pinapayuhan kitang humingi ng tawad agad. Kung hindi, kapag nalaman ng totoong Miss Su, hindi ka na matutulungan ni Kuya Sheng yan. Isang grupo ng mga palaka sa balon. May karapatan bang questionin ang anak ko? Tingnan natin kung may bulag na hindi ako kilala. President Su. Talagang dumating si President Su. Kaya pala, siya nga talaga ang anak ni President Su. ano? Siya talaga ang anak ng pinakamayamang tao. Si Suwan na lagi kong minamaliit, siya talaga ang anak ng pinakamayamang tao. Ay naku, paano nangyari yan? Paano naman yan nangyari? Suwan. Kung ikaw pala ang anak ng pinakamayamang tao, bakit sa loob ng maraming taon, bakit mo itinago ang iyong pagkatao? Bakit? Dahil noon, pinilit kong makasama ka kahit paputulin ang ugnayan ko sa aking ama. Pero ikaw? Paano mo ako tinrato? Paulit-ulit mo kaming iniwan ni Letong dahil kay Lin Kenjiao at sa anak niya. Iniwan mo kami ni Letong. Kaninong ama ka ba talaga? Kaninong asawa ka ba talaga? Hindi, Suwan. Mayroon lang tayong hindi pagkakaunawaan. Gusto ko lang alagaan sila ng kaunti. Hindi talaga ang ibig mong sabihin. Ay naku. Dati, kasalanan ko lahat. Pero huwag kang mag-alala, simula ngayon, alagaan na kita asilitong ng maayos. Hindi na rin ako makikialam sa inyo ni Kuya Sheng yan. Nga, Suwan. Narinig mo ba? Simula ngayon. Huli na ang lahat.
Siya siyang yan. Hindi na tayo makakabalik. Bakit? Kung gayon, tingnan mo ng mabuti. Kung sino ang pinatay mo. Patay na si Letong. Ang nag-isa mong anak na babae ay patay na. Masaya ka na ba ngayon? Loltong, paano nangyari yan? Bakit ganito? Siya siyang yan. Gusto ko ring tanungin ka. Suwan. Galit ka ba? Kaya nakipagsabuatan ka kay Letong para lokohin ako. Tama ba? Siguradong ganoon. Loltong, nasaan ka? Huwag mong lokohin si Papa. Huwag ka nang magtago kay Papa. Letong, ha? Loltong, nasaan ka ba? Anak, Loltong, nasaan ka? Loltong, lumabas ka na. Sinabi ko na sa'yo, hindi mo na siya makikita habang buhay. Ngayon, sa wakas, pwede ka nang maging masaya kasama si Ling Qianjiao. At yan bilang isang pamilya. Magkasama na kayo. Hindi ko ginawa yan. Hindi ko kailanman inisip yan. Alam ko na. Ang kabaong ay walang laman. Walang laman ang kabaong. alaga bang? Paano nangyari yan? Loltong. Huwag mong hawakan si Letong kung marumi mo ang kamay. Patay na siya. Sinaktan mo siya ng napakaraming beses. Patay na siya ngayon. Hindi mo pa rin ba siya hahayaang magpahinga ng payapa? Paano? Paano nangyari yan? Paano nangyari yan? Siya siyang yan. Gusto ko ring tanungin ka. Paano mo siya naiwan mag-isa sa swimming pool, ha? Ako, hindi ko alam. Gusto ko lang ihatid si Nyanyan sa ospital. Tapos babalik ako para sunduin si Letong. Hindi ko alam. Pero bumalik ka ba? Alam mo ba, nang makita ko si Letong, putlang-putla siya nakahiga sa sahig. Ang anak ko, walang-wala ng init ang katawan. Lumuhod ako sa labas ng emergency room. Nagdasal ako sa Diyos, nagdasal ako sa mga Buddha, sa lahat ng mga Diyos at Espiritu. Kung may kukunin kayong buhay, ako na lang. Ang anak ko, 6 na taong gulang pa lang. Pero kahit anong iyak at sigaw ko, hindi na muling didilat ang anak ko para tingnan ako. Siya siyang yan. Ano bang kasalanan ng anak ko para gawin mo yan sa kanya? Suwan, hindi ko. Ang bagay na to. Ako ang may kasalanan. Ako ang dapat mamatay. Dapat akong mamatay. Nakikiusap ako sa'yo. Pasensya na. Patawad. Huwag kang magdaldal. Kung alam mong mali ka, dapat kang humingi ng tawad kay Letong at magbayad ng kasalanan. Si. Anak, dalhin mo ang palo. Huwag. Ayoko. Letong, panoorin mo ng mabuti. Panoorin mo si Xie siyang yan kung paano niya babayaran ang kasalanan niya sa'yo. Ang unang palo. Para sa iyo na nabigo bilang asawa at naggaligoy-ligoy sa ibang babae. Ang pangalawang palo. Para sa iyo na nabigo bilang ama na hindi kailanman ginampanan ang tungkulin ng isang ama. Ang pangatlong palo. Para sa iyo na dahil sa iba ay napatay mo ang sarili mong anak. Aray. Huwag. Huwag mo na akong paluin. Nakikiusap ako. Suwan, kung patuloy pa ang pagtalo kay Xie Xingyan, mamamatay siya. Magkakaroon ng problema. Pasensya na, Suwan. Ginawa ni Kuya Sheng yan para tulungan ako. Ang nangyari kay Letong, aksidente lang yan.
Hindi namin inasahan yan. Kung may sisihin ka, ako na lang ang sisihin mo. Aksidente? May mukha ka pa bang magsabi sa akin na aksidente? Lin Kenjiao, isa ka ring ina. Hindi mo ba alam na iwan mag-isa si Letong sa swimming pool kung gaano yun kadelika? Emergency kasi ang sitwasyon ni Nyanyan noon. Ako. Hindi ko na naisip yun. Emergency? Kung emergency nga, bakit si Nyanyan buhay pa rin at masigla na nagdiriwang ang kaarawan dito? Bakit hindi siya ang namatay? Suwan. Ang nangyari kay Letong ako ang may kasalanan. Wala tong kinalaman si Qianjiao o si Nyanyan. Kung may galit ka, sa akin mo ilabas yan. Para sa'yo yan. Serge! Huwag. Huwag, please. Kuya Xingyan. Hindi ba't namatay lang ang isang walang kwentang babae? Siya pa nga ang naggumilit lumanggoy. Suwan. Bata pa kayo ni Kuya Xingyan. Magkaanak na lang ulit kayo. Bakit mo sinasaktan si Kuya Xingyan nang ganyan? Ma, hindi walang kwenta si Letong. Siya ang nag-iisa kong anak. Suwan. Kasalanan ko ang nangyari kay Letong. Patawarin mo ako. Kung mapapatawad niyo lang ako ni Letong, gagawin ko ang lahat. Pakiusap, patawarin mo ako. Patawarin ka? Paano kita mapapatawad? Ang Letong ko, ginamit ang huling hininga niya para tawagan ako. Sabi niya, Mama, iligtas mo ako. Iligtas mo si Letong! Alam mo ba kung gaano siya katakot noong nalulunod siya? Kung sana lang noong araw na yon. Kung sana lang noong araw na yon nilingon mo siya. Kung sana lang dinala mo muna si Nyanyan sa ospital bago mo siya balikan. Hindi sana siya ngayon nakahiga ng malamig sa kabaong. Nakahiga ng malamig sa kabaong. Patawad, patawad, patawad. Kasalanan ko. At ikaw? Jiang Aifang. Kung sinabi mo lang sana agad sa akin kung nasaan si Letong, mas maaga ko sana siyang nailigtas. Hindi ko talaga alam na may mangyayari kay Letong. Kung alam ko lang na may mangyayari sa kanya, sasabihin ko palaga sa'yo. Siya ang apo ko. Ayoko rin siyang mamatay. Apo mo? Ngayon mo lang nalaman na apo mo siya? Hindi ba't lagi mong sinasabi na wala siyang kwenta? At mas mahalaga si Zhang Yan? Hindi ba't lagi mong hinihintay na may mangyari sa kanya para magkaroon ng pwesto ang panganay mong apo? Hindi. Suwan. Hindi sinasadya ni nanay. Masama lang talaga ang dila niya. Tama na! Lagi ka na lang ganyan, pinagtatanggol sila. Naisip mo ba kami ni Letong? Ang pinakamalaking pagkakamali namin ni Letong sa buhay na ito ay ang magkaroon ng tulad mong bilang asawa at ama. Siya siyang yan. Maghiwalay na tayo. Hindi ako papayag sa diborsyo. Hindi ba't mas mahalaga sa'yo si Lin Kenjiao at Nyanyan? Ngayon, ibibigay ko na sa'yo. Ano pa ang hindi mo gusto? Suwan. Pangako, hindi ko na sila kokontakin. Patawarin mo ako, please? Sorry. Kuya Xingyan. Mama, gusto ko si Tito Zia. Maraming beses na kitang binigyan ng pagkakataon. Ang kapalit ay ang buhay ng anak ko. Siya siyang yan. Sasabihin ko sa'yo. Simula ngayon, ayaw na ni Letong ang ama na tulad mo. At ayaw ko na rin na asawa na tulad mo. Nyanyan. Nahimatay si Nyanyan. Kuya Xingyan, anong gagawin natin? Sana walang mangyaring masama kay Nyanyan. Bakit ka pa nakatunganga dyan? Dalhin mo si Nyanyan sa ospital. Kuya Xingyan, atay na si Letong. Gusto mo pa bang makita na may mangyari kay Nyanyan? Kuya Xingyan. Suwan. Babalik ako. Babawi ako sa'yo. Hintayin mo ako.
Hintayin mo ako. Ikaw. Letong. Nakita mo, di ba? Happy Mother's Day, Mommy. Tingnan mo. Ito si Letong. Ito naman si Mommy. Letong, bakit mas matangkad ka kay Mommy? Kasi po, para maprotektahan ni Letong si Mommy. Ayaw ni Lola kay Letong, kaya niya sinisigawan si Mommy. Ayaw din ni Papa kay Letong, kaya hindi siya umuwi para samahan si Mommy. Kasalanan lahat ni Letong. Sinong nagsabi niyan? Ang Letong namin ang pinakakaibig-ibig na sanggol sa buong mundo. Talaga po? Naman, kailan ka ba niloko ni Mommy? Letong, huwag kang mag-alala. Hindi na siya. Muling manggugulo sa'yo. Sa tingin ko, ayaw makipagdiborsyo ni Xia Shengyan. Kung makikipagdiborsyo o hindi. Hindi siya ang magdedesisyon. Hindi siya ang masusunod. Tatay, may isa pa akong bagay na kailangan kong ipahanap sa'yo. Sig. Suwan. Buong araw kang nag-asikaso sa libing ni Letong. Pagod ka na. Ang mga gamit na yan, sa ibang araw mo na ayusin. Huwag mong masyadong pahiyapan ang sarili mo. Tatay, hindi ako pagod. Kapag nakikita ko ang mga bagay na ito, parang nasa tabi ko pa rin si Letong, tinatawag akong mommy. Letong, ilalagay ni mommy ang lahat ng gamit mo sa bago mong kwarto. Kapag naisip mo sila, bumalik ka at tingnan mo, ha? President Su, nahanap na. Tama nga. Walang sakit sa puso si Xiang Yan. Suwan, buksan mo ang pinto. Alam kong nasa loob ka. Suwan, buksan mo ang pinto, please. Ang hayop na yan, may lakas pa ng loob na pumunta rito. Ipapaalis ko siya agad. Tatay, Mabuting at dumating siya. Suwan, Suwan, alam kong nasa loob ka. Suwan, kahit anong gawin mo sa akin, ayos lang. Pero pwede bang, bigyan mo ako ng isang pagkakataon? Huling pagkakataon. Doktor, ayos lang ba siya? Wala namang malala. Kailangan lang magpahinga. Qian Yao, kailangan ko nang umalis. Kuya Shengyan, hindi mo ba kami sasamahan dito? Qian Jiao, ospital ito. Ayos lang si Nyan Yan. Nangako ako kay Suwan. Kailangan kong bumalik. Sheng Yan, gali pa rin si Suwan ngayon. Wala ka ring magagawa kung babalik ka. Ako ang nagkamali. Ako ang mananagot. Kahit anong gawin niya. Tatanggapin ko. Pero may sugat ka pa rin. Kung ikukumpara sa sakit na dinanas ni Letong, wala lang ito. May utang ako sa kanila. Hindi ko na mababayaran sa buong buhay ko. Huli na naman ako.
Pamilya Su. Suwan. Alam kong ayaw mo akong makita. Kung hindi ka lalabas para kausapin ako, luluho ako dito hanggang kailan. Hanggang sa lumabas ka para makita ako. Suwan. Suwan. Alam ko naman na darating ka. Siyempre. Kasi hindi pa tapos ang lahat sa atin. Tapos na ba ang libing ni Letong? Pwede bang sabihin mo sa akin kung nasaan siya? Gusto ko lang siyang puntahan. Gusto ko lang siyang makita. Alam kong wala akong karapatan. Pero siya pa rin, anak ko. Nakikiusap ako sa'yo. Pakiusap, hayaan mo akong puntahan siya. Gusto ko lang humingi ng tawad sa kanya. Nakikiusap ako sa'yo. Saj, Pumayag ka? umayag ako. Pero may kondisyon ako. Sige, kahit ano, pumapayag ako. Lahat, sasagutin ko. Basta kaya ko. Pirmahan mo ang divorce papers. Bukas ng umaga, 9:00. Magkikita tayo sa civil registry. Divorce papers. Hindi. Hindi ako pumapayag. Kahit hindi ka pumayag, okay lang. Kasi naman, ang mga ginawa mo at ni Lin Kenjiao, sapat na para ipasok ko ito sa legal proceedings. Ang kahiyan mo ay nasa sayo. Suwan. Alam ko, dati, napabayaan ko kayo ni Letong. Pero wala kaming anumang relasyon ni Qianjiao. Inosente kami. Siya siyang yan. Hindi ikaw ang magsasabi kung mayroon o wala. Kung gusto mo talagang bisitahin si Letong, mas mabuting pumirma ka ng maayos. Said. Pipirma ako. Ngayon, pwede ko na bang puntahan si Letong? Ipapadala ko sa'yo ang address mamaya. Pwede ka nang umalis ngayon. Suwan. Alam kong galit ka sa akin. Alam kong ayaw mo akong makita. Gusto ko lang gamitin ang aking maliit na kakayahan para makabawi sa mga pagkakamali ko. Anong karapatan mong bumawi? Siya siyang yan. Ang taong tulad mo dapat habang buhay mamuhay sa sakit at paghihirap. Kung may susunod pa, direkta kong tatawagin ang security. Suwan. Hindi lang ikaw ang ina ni Letong. Anak ko rin siya. Ano man ang paraan, babawi ako sa'yo at kay Letong. May mga paru-paro pa ba sa panahong ito? Anong nangyari kay Letong? Hindi ka ba masaya sa school ngayon? Mommy, sabi ng teacher, lahat daw ng tao ay mamamatay. At pag namatay, hindi na raw magkikita ulit. Totoo ba yan, Mommy? Letong, tama ang sinabing teacher mo. Pagdating sa isang tiyak na edad, alis na sila dito at pupunta sa ibang lugar. Pero kaya dapat nating mas pahalagahan ang mga oras na magkasama tayo, di ba? Tama ba? Kaya ba sina Papa at Mommy ay alis din balang araw at iwan si Letong? Hindi ka pwedeng lokohin ni Mommy. Pero ipinapangako ko sa'yo. Kung sakaling iwan ka ni Mommy balang araw, magiging paru-paro si Mommy at babalik para bisitahin ka. Okay ba? Talaga? MM. Pero Mommy, paano ko malalaman kung aling paru-paro ka? Kung gayon, magkasundo tayo sa isang kulay, okay ba? Ang Letong natin gusto niya ang pula. Kaya magiging isang pulang paru-paro si Mommy at babalik para bisitahin ka, okay ba? Okay. Pinky promise. Magbigti. Panghabang buhay. Selyado.
Letong. Ikaw ba yan? Bumalik ka para hanapin si Mama? Letong. Mama, Wala na si Letong. huwag kang malungkot. Magpapakasal na tayo. Magpapakasal na tayo. Suwan. Teke ang address na ibinigay mo kahapon. Niloko mo ako. Kaya ano? Dahil kinaling Kenjiao at Nyanyan, ilang beses mo na kaming niloko ni Letong. Kaya ibinalik ko lang sa'yo. Hindi mo na kinaya? Patawad. Pero kahit ano paman, tatay pa rin ako ni Letong. Wala kang karapatang pagkaitan ako na gunitain siya. Siya siyang yan. Hindi ba kita binigyan ng pagkakataon? Kung sa libing ni Letong, medyo naging mas maingat ka lang. Kung hindi ka nagmamadaling magdiwang ang kaarawan ni Nyanyan, hindi ka sana nagmamakaawa sa akin ngayon. Ako. Gusto ko lang siyang makita. Kahit sa malayo lang, ayos na. Naisip mo ba? Kung gusto ka pang makita ni Letong, ang tatay na paulit-ulit siyang iniwan at sa huli ay naging dahilan ng kanyang pagkamatay? Patawad. Kung talagang pinagsisisihan mo siya at gusto mong magbayad sala, di magpakamatay ka na. Suwan, hindi ba't sobra na ang sinasabi mo? Kung may mangyaring masama kay Kuya Shengyan, ikaw ang mamamatay tao. Suwan, hindi ba't sobra na ang sinasabi mo? Kung may mangyaring masama kay Kuya Shengyan dahil sa'yo, ikaw ang mamamatay tao. Ah, ikaw. Suwan, anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Ayaw mo bang tanungin siya? Anong ginawa niya? Sino ba talaga ang mamamatay tao? Wala akong alam. Ang alam ko lang, ang nangyari kay Letong, ay isang aksidente. Bakit mo ba ipinipilit na isisi ito kay Kuya Shengyan? Sapat na ang paghihirap ni Kuya Shengyan. Gusto mo ba siyang patayin? Aksidente. Lin Kenjiao, akala mo ba hindi ko alam? Nang malunod si Letong noong araw na iyon, nagkaatake ba talaga sa puso si Nyanyan? Kian Yao, anong ibig sabihin nito? Sinyan yan. Kuya Shengyan, may sakit sa puso si Nyanyan simula pagkabata. Hindi ba't alam na alam mo yan? Sa tingin mo ba gagamitin ko ang buhay ng sarili kong anak para lokohin ka? Hindi mo ba kaya? Lin Kenjiao, kung gayon, mangahas kang manumpa? Mangahas kang manumpa na totoo ang lahat ng sinasabi mo? Kung hindi mamamatay si Nyanyan dahil sa sakit sa puso at sa matinding sakit. Ako, Tama na, Suwan. Isa ka ring ina. May ina ba talagang? Magmumura sa sarili niyang anak? Walang kinalaman dito si Kian Jiao at ang anak niya. Walang sinuman ang nag-akala na mangyayari ang aksidente. Huwag mong ibunton ang galit mo sa kanila dahil sa pagkakamali ko. Siya siyang yan. Ang bait mo naman talaga. Lahat ng sabihin ni Lin Kenjiao, pinaniniwalaan mo. Pero lahat ng sabihin ko, hindi mo pinaniniwalaan, di ba? Kung gayon, idilat mo ang mga mata mo at tingnan mong mabuti ang Lin Kenjiao mo. Gaano ka nakatagal niloloko niya? Ano to? Ito ang tunay na medical record ni Nyanyan. Malinaw na nakasulat dito, mula pagkabata ni Nyanyan, wala siyang anumang problema sa puso. Kian Yao, totoo ba ang lahat ng nakasulat dito? Niloloko mo lang ba ako sa lahat ng oras? Hindi. hindi, Kuya Shengyan. Si Suwan yan. Si Suwan ang sadyang nananakit sa akin. Suwan, illegal ang paggawa ng peking medical record. Alam mo bang pwede kitang kasuhan? Kasuhan ako? Lin Kenjiao, wala kang ebidensya pero ako meron. Ang sitwasyon ni Nyanyan, alam mo na kung paano sasabihin. Siyempre. Miss Lin, huwag kang mag-alala. Ang tagal na nating magkasama. Walang mangyayaring masama. Tandaan mong isara ang bibig mo. Kung malaman ito ng ikatlong tao. Suwan. Hanggat may sakit sa puso si Nyanyan, hawak ko ang alas na ito. Ang puso ni Kuya Shengyan ay palaging papanig sa akin. Ikaw. Paano ka nagkaroon ng... Siya siyang yan, nakita mo ba? Dahil lang sa isang kasinungalingat na yan, pinatay mo ang sarili mong anak. Hindi, Kuya Shengyan. Pwede kong ipaliwanag. Niloloko mo lang pala ako sa lahat ng oras. Lin Qianjiao. Naawa lang ako kay Nyanyan.
Naawa ako dahil wala siyang ama. At may sakit pa siya sa puso. Hindi ko inakala na paulit-ulit kong pinabayaan si Letong. At sa huli, ako pa ang naging dahilan ng pagkamatay ng sarili kong anak. Sabi mo nagpapasalamat ka sa akin. Ganyan ka ba magpasalamat? Hindi po. Kuya Sheng yan. Gusto ko lang na, mas bigyan mo kami ng pansin niyan yan. Kaya napilitan akong gawin ang paang iyon. Pero hindi ko talaga gustong saktan si Letong. Hindi ko talaga inakala. Hindi ko inakala. Hindi ko talaga inakala. Na sa ganoong kabilis na oras, malulunod siya. Hindi ko inakala. Nang dalhin ko si Nyan sa ospital, bakit hindi mo ako pinabalik para sunduin si Letong? Lin Qianjiao, lahat ng oras ko, ibinuhos ko sa inyo ni Nyan. Ano pa ba ang hindi mo gusto? Pala alam mo rin. Siya siyang yan. Kung hindi dahil sa aging paborito mo at pagpapabaya, siya at si Nyan ay hindi sana. Wala kang pagkakataon na masaktan si Letong. Pareho lang kayong mga yan. Kayo ang may kasalanan sa pagkamatay ni Letong. Ako too. Lahat ng to gawa ko. Lahat ng to gawa ko. Suwan, ano ang dapat kong gawin? Para mabawi ang kasalanan ko. Kahit ano, gagawin ko. Handa kong gawin ang lahat. Siya siyang yan. Tama na ang pagpapanggap mo dito. Hindi ko na gustong pakialaman ang usapin mo, Kalin Qianjiao. Huwag mo nang dumiin ang paningin ko. Kuya Sheng yan, huwag kang umalis. Nagkamali ako. Pasensya na, alam ko na talagang mali ako. Umalis ka. Sumusumpa ko. Hindi na tumauli. Hihingi ako ng tawad kay Letong, pwede ba? Umalis ka. Lin Qianjiao, ang usapin mo kay Nyan, hindi ko na to pakikialaman. Kapag naalala ko kung paano niyo ako niloko, napapahiya ako sa sarili ko sa pagkabulag ko. Huwag. Kuya Sheng yan, huwag. Hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Ako at si Nyan, ikaw na lang ang mayroon. Kahit mali ang ginawa ko, wala namang kasalanan si Nyan. Inosente. Sino ang mas inosente kaysa sa Letong ko? Ngayon, gusto ko lang hanapin si Letong. Gusto kong sabihin sa kanya ng personal na mahal ko siya. Kuya Sheng yan. Sino ang gumawa nito? Sino ang gumawa nito? Siya yan. Alam niyang may asawa, pero naging kabit pa rin. Hindi niya pinalampas pati ang anak ng iba. Pinatay pa niya ang anak ng iba. Hindi ako. Hindi. Wala akong ginawa. Napapalusot ka pa rin ngayon. Lin Qianjiao, ang panganay na anak ng pamilya Lin, Kuno. Ang babaeng ito, sobrang bastos, mas masahol pa sa anak ko. Hindi ako. Sa wakas nahuli natin ang babaeng ito. Sige, basagin niyo lahat. Basagin niyo. Hindi ako. Hindi ako. Wala akong ginawa. Wala akong ginawa. Anong ginagawa niyo? Kung magulo pa kayo, tatawag ako ng pulis. Tatawag pa ng pulis. Dapat na ikaw ang ipahuli, babaeng tulad mo. Tama. Sayang wala rito ang walang kwentang lalaking yon. Kung hindi, sabay-sabay sana natin siyang ayusin. Basagin. Hindi. Hindi ako pwedeng basta na lang umupo at maghintay. May paraan, sigurado may paan. Mamamatay tao. Miss Lin, narinig namin na ikaw ang dahilan ng paghihiwalay nila. May gusto ka bang ipaliwanag? Ang relasyon ninyo ni Xia Shengyan. Ni President siya, ay totoo bang malinis? At ayon sa balita, ikaw daw ang dahilan ng pagkamatay ni Letong. Totoo ba yan? Pakisagot po. Tahimik. Magsitahimik muna kayo. Nagbatawag ako ng press conference ngayon para linawin ang mga bagay na ito. Para linisin ang pangalan ko. Ako at si Kuya Sheng yan, wala kaming anumang relasyon na lumagpas sa hangganan. Naawa lang siya sa akin at kay Nyan na ulila, kaya niya kami inalagaan. Ang aksidente ni Letong ay may kinalaman nga sa akin. Kung sasaktan ako ni Ate Suwan o mumurahin, wala akong reklamo. Pero kung sisiraan niya kami sa labas, ako at si Nyan, paano pa kami mabubuhay ng may mukha? Alagang hindi siya nagbabago. Sa tingin ko, itong press conference niya, hindi na kailangan ituloy. Tay, huwag kang magmadali. Tingnan natin kung ano ang pakay niya. Magpapatawag ng press conference si Lin Qianjiao para magsisi sa mga maling ginawa niya. Anong tingin mo, Xiao Wan? Agsisisi. Hindi ako naniniwala.
Kaya ngayon, ibibigay ko ang buhay ko para kay Letong. Umaasa lang ako na si Etsuan ay palalayain si Nyan Nyan. Mama! Mama! Anong nangyayari? Mama! Qian Yao. Qian Yao. Qian Yao, gising. Qian Yao. Kuya Sheng Yan. Handa ka pa rin makipagkita sa akin. Sobrang saya ko. Qian Yao, anong ginagawa mo? Alam mo ba kung gaano ako natakot nang matanggap ko ang tawag mo? Paano na si Nyan Nyan kung may mangyari sa'yo? Tito Gie, iligtas mo ang mama ko. Ayokong mamatay ang mama ko. Ayoko. Patawad, Kuya Sheng Yan. Mali na ginamit ko si Nyan Yan para lokohin ka. Hindi ko talaga inakala na may mangyayari kay Letong. Pero ayos lang. Babayaran ko na ngayon ang kasalanan ko kay Letong. Umaasa lang ako na ikaw, dahil inosente si Nyan Yan, ay alagaan siya para sa akin. Qian Yao. Qian Yao, gising. Mama. Qian Yao. Nyan Yan, huwag kang mag-alala. Dadalhin ko na si Mama sa ospital. Magiging maayos si Mama, sigurado ako. Tara na. Kaya pala nag-abala siya ng ganoon, nag-organisa ang press conference. Para pala sa pakulo niyang ito. At sinadya pa niyang ipaalam kay Xie Shengyan ng maaga para madala siya sa ospital. Ang babaeng yan, kaya niyang isipin ang ganoong klaseng bagay. Naglakas loob siyang dungisan ang pangalan ng anak ko, Suwan. Nandito si Papa para ipagganggol ka. Ano ang gusto mong gawin? Mamaya, siguro sa lahat ng headline, nakasulat ang pangalan ko, si Suan, na nagtulak kay Lin Qianjiao sa kamatayan. Syempre, pupunta ako sa ospital para kamustahin siya ng maayos. Alam ko na. May puwang pa rin ako sa puso ni Kuya Sheng Yan. Mukhang nagtagumpay ang plano ko ngayon. Hindi na sayang ang paghihirap ko. Niyan yan. Qian Yao, sa wakas gising ka na. Kuya Sheng Yan, ako. Hindi ako namatay. Mabuti na lang at na-wash out agad ang tiyan mo. Bakit mo naisipang uminom ng lason? Kahit hindi mo isipin ang sarili mo, dapat isipin mo si Nyan Yan. Ang bata pa niya. Niyan yan. Nasaan si Nyan Yan? Huwag kang mag-alala. Natakot si Nyan Yan. Pinauwi ko na siya. Ayoko rin naman. Pero ngayon, lahat ng tao sa labas, minumura kami ni Nyan Yan. Alam kong kagagawan yan ni Suwan. Kung hindi ako mamamatay, hindi siya titigil sa galit. Suwan. Su. Suwan. 8 Suwan. Anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa ko? Siyempre, para ihatid siya. Kung hindi siya mamamatay, hindi talaga mawawala ang galit ko. Lin Qianjiao, akala ko talaga may pagsisisi ka. Hindi ko inakala. Masyado kitang pinaniwalaan. Suwan. Kailan ka pa naging ganyan kawalang awa? Alam kong galit ka, pero ginawa na niya ang lahat. Paano ka pa rin ganyan? Bakit? Kaya ano? Patay na ba siya? Hindi ba siya bababa? Para ba magbayad sila sa aking letong? Kung gayon, bakit siya ngayon nakaupo pa rin dito ng maayos? Suwan. Ang nangyari kay Letong, hindi lang siya ang may problema. Hindi mo pwedeng isisi lahat sa kanya. Hindi lang siya ang may problema. Dahil ang may kasalanan ay ikaw din. Bakit hindi ka nalang sumama sa kanya at mamatay? Anong sinasabi mo? Siya siyang yan. Kung ganoon mo siya kamahal, sumama ka na lang sa kanya at mamatay. Para sabay na kayong bumaba at magbayad sala sa aking letong. Kung ako sa iyo, ikaw mismo ang pumatay sa sarili mong anak.
Matagal na akong nawalan ng mukha para mabuhay. Suwan, huwag mong sisihin si Kuya Shengyan. Ako ang may kasalanan. Kung ganoon mo kagusto na mamatay ako. Sig, mamatay ako ngayon sa harap mo. Qian Yao, Kuya Shengyan, Huwag kang lumapit. huwag kang gumawa ng kalokohan. dahil kung iniisip ni Suwan na kapag namatay lang ako, para lang kumalma siya. Kung ganoon, susundin ko siya. Kung ako ba ay tumalon mula dito ngayon, palalayain mo na kami. Suwan. Talaga bang gusto mong patayin siya? Ang ginagawa mo, ano ang pinagkaiba mo sa isang mamamatay tao? Kung pinatay mo siya, lahat ng tao sa labas ay tuturo ka at susumbatan. Eh ba dapat akong magpasalamat sa pag-iisip mo para sa akin? Siya siyang yan. Wala akong pakialam. Ang pagpatay sa pumatay sa aking anak, masarap sa pakiramdam. Suwan. Ang dating ikaw. Hindi ka ganyan ka-agresibo. Bakit hindi mo sabihin ang dating ako at si Letong? Gusto mong maging mabait ako sa inyo? Saj, ibalik mo sa akin si Letong. Hindi ba't gusto mong tumalon? Tumalon ka na. Huwag mong sayangin ang oras ko dito. Sig. Suwan. Ikaw ang nagtulak sa akin dito. Niyan. Patawarin mo ako, anak. Kuya Shengyan. Ipinagkakatiwala ko na sayo si Niyan. Babayaran na lang kita sa susunod na buhay. Qian Yao. Qian Yao, ayos lang, ayos lang. Qian Yao, ayos lang, ayos lang. Kuya Shengyan, hayaan mo na lang akong mamatay. Kung hindi ako patatawarin ni Suwan. Qian Yao. Suwan. Kung malalaman ni Letong na nagkaganyan ka dahil sa kanya, sa tingin mo ba magiging mapayapa si Letong? Siya siyang yan. Akala ko pagkatapos kanilang lokohin ng isang beses, matututo ka na. Pero sa isang self-inflicted injury scheme lang, naloko ka na naman ng husto. Ikaw talaga kasing tanga mo pa rin tulad ng dati. Lin Kenjiao, kung gusto mo talagang mamatay, bakit ka pa nagpatawag ng press conference? Bakit mo pa inabisuhan si Xie Shengyan? Hindi ba't natatakot ka lang na walang sasagip sa'yo? Ang mga ganyan mong gimmick, naloloko mo ang iba pero hindi ako. Hindi! Hindi totoo yan. Kuya Shengyan, huwag kang magkamali. Gusto ko lang malaman mo na alam kong nagkamali ako. At saka, kung hindi ko ipagkakatiwala si Niyan sa'yo, hindi ako mapapanatag. Kung talagang gusto kitang lokohin, hindi ako narito sa ospital ngayon. Suwan, naniniwala ako kay Qian Yao. Walang sinuman ang magbibiro sa sarili niyang buhay. Siya siyang yan. Akala ko magbabago ka na. Pero, alagang hindi ka nagbabago. Ang tulad mong tao ay talaga namang deserve ang mangyari sa'yo. Siya siyang yan. Hindi na ako magiging maluwag sa'yo dahil lang sa ikaw ang ama ni Letong. Hindi na kita sasantuhin. Siya siyang yan. Akala ko pagkatapos kang lokohin ng isang beses, matututo ka na. Pero sa isang pain trick lang, naloko ka na naman niya ng husto. Ang tanga mo pa rin talaga gayang dati. Pain trick. Lin Qian Yao, sana hindi mo ako niloloko ngayon. Kuya Shengyan. Ano ang ibig sabihin ng huling sinabi ni Suwan? Ano ang ibig sabihin niya? Baka may gagawin siya sa'yo. Ayos lang. Kung ano man ang gusto niya, ibibigay ko. Kahit pabuhay ko, hindi ako magdadalawang isip. Utang ko yan sa kanya at kay Letong. Buti na lang na ibalik mo si Niyan. Kung hindi, siguradong matatakot siya. Nitong mga nakaraang araw, kasama ko si Niyan. Nag-alala at natatakot. Ako ang may kasalanan kay Niyan. Qian Yao, kung gusto mong makita si Nian, dapat mabilis kang gumaling. Para gumaling ka na, para maalagaan mo siya. Halika, tutulungan kitang umupo at magpahinga. Salamat, Kuya Shengyan. Alam ko, ang sinabi mo noon na hindi mo na ako papansinin at si Niyan ay dahil lang sa galit. Hello, nanay, Shengyan. Hindi maganda. May malaking nanay, problema. dahan-dahan ka lang.
Ano yan? Huwag kang magmadali. Hindi ko rin alam kung anong nangyari. May kumatok kanina. Pagbukas ko ng pinto. Sabi raw, mga taga-bangko, na ang bahay daw natin ay nakasanla. Kuya Sheng yan. May nangyari ba sa kumpanya? Kaya isasanla ang bahay natin. Ano ba talaga ang nangyayari? Nanay, Huwag ka munang mag-alala. Titingnan ko. Kuya Sheng yan. Ano nang nangyari? Hindi ko rin sigurado. Siguro ang kumpanya. May problema sa cash flow. Babalik ako sa kumpanya. Sage, bilisan mo. Kuya Sheng yan, huwag kang mag-alala. Alagaan ko ang sarili ko. Seth, Hindi pwede. Kailangan kong tingnan. Presidensya, sa wakas dumating ka na. anong nangyari? May problema ba ang kumpanya? Bakit ang mga taga-bangko pumunta sa bahay ko? Presidensya, mas mabuting tingnan mo na lang ang sarili mo. Ang boss na ito. Pumasok sa bahay ng walang paalam. Hindi yata maganda yan, di ba? Talaga? Sa tingin ko, wala namang masama. Talaga? Sa tingin ko, wala namang masama. Suwan. Ikaw pala. Hindi ba ang mga taga-bangko ay pumunta na sa bahay mo? Bakit mo pa ako tinatanong? Hindi mo pa rin ba alam ang ibig kong sabihin? Ito pala ang ibig mong sabihin sa hindi kita sasantuhin. Ito pala yon. Suwan, ano ba ang gusto mo? Sabihin mo lang sa akin. Ibibigay ko ang lahat sayo. Bakit kailangan mo pang gawin ito? Siya yan. Sa tingin mo ba may pakialam ako sa sira-sira mong kumpanya? Ayoko lang makita kang parang walang nangyari na nagpapatuloy sa buhay mo. Gusto kong maghirap ka at masaktan ng husto. Para lang ito sa kaluluwa ni Letong. Pero huwag kang mag-alala. Lahat ng pera ay idodonate ko sa pangalan ni Letong sa mga organisasyon para sa mga bata. Ito na rin ang huling bagay na magagawa ko para kay Letong. Dahil kung wala kayong dalawa, wala nang saysay ang lahat ng ito para sa akin. Pero sana maniwala ka sa isang bagay. Natutuo ang pagmamahal ko sa iyo at kay Letong. Xiao Chen, maghanda ka agad ng kasunduan para ilipat ang lahat ng ari-arian ko sa pangalan ni Suwan. Ano? Nanay, bakit ka nandito? Sheng yan, anong gagawin mo? Ikaw. Nanay, kahit ayaw ni Suwan, ibibigay ko pa rin ito sa kanila. Utang ko ito sa mag-ina. Suwan. Nakikiusap ako sa'yo, palayain mo na kami. Alam kong malaki ang epekto ng pagkamatay ni Lutong sa'yo. Pero si Sheng yan, atay din siya ni Lutong. Kasing lungkot mo rin siya. Hindi mo pwedeng kunin ang lahat ng kayamanan ni Sheng yan. Paano na lang kami mabubuhay? Paano kayo mabubuhay? Paano nabuhay ang Letong ko? Kung hindi ka lang sana mas gustong lalaki. Buhay pa sana ang Letong ko. Buhay na buhay at masigla sa tabi ko. Jiang Aifang, isa ka ring babae. Paano mo nagawa yan sa sarili mong apo? Ang isang taong tulad mo. Gusto mo pa ring magpakasarap sa natitirang bahagi ng buhay mo? Bakit? Ako, hindi ko gustong saktan si Lutong. Huwag. Ma, ang mga bagay na to, wala yan kumpara kay Letong. Huwag ka nang makialam. Xiao Chen, ihatid mo ang nanay ko pabalik. Nga pala, pakitulungan mo akong imbestigahan ang isang bagay. Mama. Si Tito Zia, hindi ba talaga niya tayo pababayaan? Siyempre, ang tito Chia mo ang pinakamabait. Tingnan mo, nang may nangyari kay mama, hindi ba't agad siyang dumating? Yehey! Mamaya, darating pa si Tito Chia para sunduin si mama mula sa ospital. Kailangan mong magpakabait.
Ngayon, wala na si Letong. Wala nang makikipag-agawan sa'yo para kay Tito Chia. Niyan. Dapat mong samantalahin ang pagkakataon. Si Tito Chia, mula ngayon, ay magiging daddy mo na lang. Gets mo? Huwag kang mag-alala, mommy. Kanyan yan naan. Tito Zia, miss na miss ka ni Nian Nian. Kuya Sheng Yan, nandito ka na pala. Swerte, halos tapos na ako dito sa pag-aayos. Pwede na tayong umuwi. Nian Nian, Kuya Sheng Yan, anong ginagawa mo? Dati, hindi mo naman pinapagalitan si Nian Yan. Tito Zia, may nagawa ba si Nian Nian na mali? Hindi kayo ang may kasalanan. Ako ang may kasalanan. Kuya Sheng Yan, saan mo kami dadalhin? Sa lugar na dapat nating puntahan. Tara. Mommy. Mommy, takot si Nian Nian. Huwag kang matakot, Nian Yan. Huwag kang matakot, okay lang yan. Lin Qianjiao. Kayo, marunong din ba kayong matakot? Kuya Sheng Yan, anong ibig mong sabihin? Lin Qianjiao, akala ko talaga nagsisisi ka na, kaya ka nagtangkang magpakamatay. Para magbayad sala kay Letong. Hindi ko inakala na niloloko mo lang pala ako. Kuya Sheng Yan, pakinggan mo ako, ipapaliwanag ko. Gusto mo pa ring magdahilan? Akala mo ba wala akong malalaman? Kuya Sheng Yan, nagkakamali ka sa akin. Wala talaga akong ginawa. Wala kang ginawa? Lin Qianjiao. Kahit hindi ako pumunta sa press conference, inayos mo na may sasagip sa iyo, di ba? Kahit ang dami ng gamot na ininom mo, kinontrol mo sa pinakamababang pinsala sa katawan. Tama si Suwan. Ang tanga ko talaga. Hindi po. Kuya Sheng Yan, huwag kang sisihin ang sarili mo. Hindi ganoon yon. Wala tayong kasalanan. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagsisisi. Kung gayon, sa puntod ni Letong, doon ka magpakasisi. Masama si Tito Zia. Binabali ni Tito si Mommy. Ayaw ni Nian Nian kay Tito Zia. Niyan yan. Gusto mong iligtas ang anak mo, di ba? Kung ganun, humingi ka muna ng tawad sa anak ko. Misso, kailangan po ba silang paalisin? Huwag na. Dahil gusto niyang magbayad sala kay Letong. Bibigyan ko siya ng pagkakataon. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya niyang gawin. Humihingi ako ng tawad. Humihingi ako ng tawad. Patawad, Letong. Kasalanan ko ang lahat. Hindi ko dapat niloko si Kuya Sheng Yan. Hindi ko dapat. Iniwan kang mag-isa sa swimming pool. Patawad. Ang una ay para sa pagbabayad sala kay Letong. Ikaw ang dahilan ng pagkamatay niya. Ang pangalawa ay dahil sa bawat pagkakataong ginamit mo si Zhang Yanyan para lokohin ako at naging dahilan para mawalan si Letong ng pagmamahal ng ama mula pagkabata. Ang pangatlo ay dahil sa iyo ang dati kong masayang pamilya ay nawasak at nagkahiwa-hiwalay. Kuya Sheng Yan, nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Patawarin mo na ako, please. Nakikiusap ako, patawarin mo na ako, please. Siya Sheng Yan. Sa wakas, natuto ka na rin. Nagsorry na ako kay Letong. Ano pa ba ang gusto mo? Sa isang simpleng paumanhin na ganyan, dapat kitang patawarin? Sasabihin ko sa'yo, Lin Qianjiao, gusto kong patayin ka para magbayad ka sa buhay ng Letong ko. Pero ang pinakakarapat dapat mamatay, hindi ikaw. Kundi si Xie Sheng yan. Inakala mo bang sa pagbubuhos mong lahat ng galit mo kay Lin Qianjiao ay mababawasan ang iyong kasalanan at pagsisisi? Mangarap ka!
Si Shengyan, matagal ko nang sinabi. Kung hindi dahil sa pagiging paborito mo, kahit gaano pa sila katuso, wala silang magagawa. Ikaw na ama ang nag-iwan kay Letong sa swimming pool. Ikaw na ama sa arawng libing ni Letong ay kasama ang iba na nagse-celebrate ng birthday. Ikaw na ama pagkatapos mamatay ni Letong ay pinili pa ring maniwala sa mga kasinungalingan ni Lin Kenjiao. Hindi ganoon. Dahil takot ka. Dahil wala kang lakas ng loob. Kasi kapag nabunyag ang kasinungalingan ni Lin Kenjiao, magiging tunay kang salarin sa pagkamatay ni Letong. Ginagawa mo pero takot kang managot. Si Shengyan, hinahamak kita. Si Letong ay hinahamak ka rin. Tama. Tama ang sinabi mo. Ang pinakadapat mamatay ay ako. Loltong. Pasensya na, anak. Kulang ang pag-alaga ko sa'yo. Loltong, hindi ko inakala. Nasa huli ako pa rin ang nagpatay sa'yo. Loltong, malamig ba ang tubig? Natakot ka ba? Kung lumingon lang ako sa huli, kahit isang tingin lang makikita ko ba kung tumatawag ka ng tulong, hindi ka sana namatay. Huwag kang matakot, Letong. Sasamahan ka ni Daddy. Papunta na si Daddy. Hindi na kita iwanang mag-isa. Okay na, Letong. Nandito na si Daddy. Alabasin niyo sila. At kung makita niyo pa ang mga taong ito, paalisin niyo agad. Hindi ko hahayaang lumapit pa sila kay Letong ko. Opo. Suwan. Mula ngayon, wala ka ng pagkakataong makita pa ako. Pero sana, mabuhay ka ng maayos, dala ang bahagi ni Letong. Mabuhay ka ng maayos. Si Shengyan, kung paano ako mabubuhay mula ngayon, hindi mo na kailangang alalahanin. Payo ko sa'yo, pag-isipan mo ng mabuti kung paano ka mabubuhay kapag wala ka ng kumpanya. Suwan. Mahal kita. Mahal ko rin si Letong. Alam kong kahit anong sabihin ko ngayon, hindi ka maniniwala. Pero, patutunayan ko ito sa pamamagitan ng aking mga gawa. Dalhin niyo siya! Halika, lumanggoy. Papa, ang galing-galing ko ng gayon. Hindi ka nga nagkamali, anak ko. Ang galing talaga ng Letong namin. Kung ganon, pwede bang mas samahan mo si Letong, Papa? Tulad ng kung paano mo kamahal si Nian. Letong, gusto talaga ni Papa na makasama ka palagi. Kaya iniwan mo si Letong na mag-isa sa swimming pool? Alam mo bang 6 na taong gulang pa lang siya? Alam mo bang, nalunod siya ng buhay sa tubig? Kung hindi dahil sa pagiging paborito mo at pagpapabaya, siya at si Nian ay hindi sana nakasakit kay Letong. Ikaw at sila, kayo ang dahilan ng pagkamatay ni Letong. Kayo ang may kasalanan. Ang pinakamarapat mamatay ay ikaw. Si Shengyan. Tama ka. Ang pinakamarapat mamatay ay ako. Bigyan mo ulit si Papa ng isa pang pagkakataon. Ha? Pangangalagaan ng mabuti ni Papa ang pamilyang ito. Poprotektahan ko kayo ni Mama. Letong, huwag kang matakot. Hintayin mo si Papa. Pupuntahan ka agad ni Papa. Pupuntahan ko si Tito Sia. Nian. Dahil kay Mama, ayaw na ni Tito Sia kay Nian. Nian, huwag kang tumakbo. Nian, delikado. Tito Sia. Nian. Papa, pinapatawad na kita. Letong. Nandito na si Papa. Nian. President Su, si Xia Shengyan, lasing habang nagmamaneho. Nabangga si Zhang Nian. May tao ba diyan? Bilisan nyo. Tulong. Nian. Hello? 120 ba ito? May aksidente rito. Ang address ay Ang nangyari kagabi, nagganong ako sa mga tao. Si Xia Shengyan, namatay agad sa pinangyarihan. Si Zhang Nian, pagdating sa ospital, hindi na nailigtas. Suwan. Mula ngayon,
wala ka ng pagkakataong makita ako. Siya siyang yan, kung ito ang pinili mo sana sa kabilang mundo pagkatapos mong mahanap si Letong, kaya mong alagaan ang sarili mo. Suwan, nangyari na ang lahat. Ito ay tadhana. Si Xia Shengyan at Lin Qianyao, nagbayad na rin sila sa kanilang mga kasalanan. Nagbayad na sila ng kanilang kapalit. Mahaba pa ang buhay mo. Tay, huwag kang mag-alala. Para kay Letong, mabubuhay ako ng maayos. Hihintayin ko pa siyang bumalik at bisitahin ako. Papasukin mo siya. Suwan, Suwan, anong ginagawa mo rito? Suwan, alam kong galit ka sa akin. Kung hindi lang ako napilitan, hindi ako pupunta sa iyo. Diretsuhin mo na. Ano ang gusto mo? Ang tanging huling hiling ni Shengyan ay may libing sa tabi ni Lutong para habang buhay niyang mabantayan si Lutong. Pwede mo ba siyang pagbigyan? Suwan, nagmamakaawa ako sa iyo. Letong, nang walang pahintulot mo, pinayagan ko siyang mailibing sa tabi mo. Hindi ko alam kung magagalit ka sa akin. Suwan, nakikiusap ako sa iyo. Ano ba yung ginagawa mo? Suwan, asalanan ko lahat ng nangyari noon. Anumang sisi mo sa akin, tatanggapin ko. Pero patay na si Shengyan. Huwag mo siyang hayaang. Hindi matahimik sa kabilang buhay. Saj, umapayag ako. Ipalibing siya sa tabi ni Letong. Pero sa tingin ko, kilala ko ang anak ko. Gusto mo rin sigurong kasama mo si Papa habang buhay sa tabi mo. Para makabawi sa mga pagkakamali niya noon. Di ba? Niyan yan. Niyan yan, nasaan ka? Huwag ka nang magtago kay mama. Nasaan ka? Niyan yan ko. Lin Kenjiao, ang parehong sakit ibinalik ko na sa'yo. Sa pagitan natin, tapos na tayo. Bantayan mo siya. Siguraduhin mong makakauwi siya ng ligtas. Opo. Kung may oras ka, dalhin mo si Letong para bisitahin ako.